again to Acro TV. I hope you are all blessed in this blessed Sunday. Kaya viewers, thank you for watching. Brad Brian, meron na naman tayong special guest. Oo nga bro, no? Nakakita ko very young leaders to mga to, no? Anyway, just want to greet again, no? Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at magandang araw po sa lahat ng Acro sa buong mundo, no? Today po, makakasama natin ang isa na naman na napaka-great talaga na isang pinagmamalaki ng Pangasinan, no? Pangasinan Provincial Council, ang Kalasyaw Council. Yan. Okay, bro, pakilala muna kayo mga kapatid. Yes. Sino pong mauna? Ako na. Brad, siguro kay GS muna tayo. Brad, GS, wala kang audio ngayon. Ba't biglang nawala? Kanina okay lang. Mike. Yan. Go. Bali ako po si Aris Ramos ng Kalasyaw Council. Under po kami ng Pangasinan Provincial Council po. Yeah. Long live. Long live. Bali ako si Brad Andy De Vera, isang disciplinary officer ng Kalasyaw Council. Under din po ako ng Pangasinan Provincial Council. Long live, brother. Long live. Baka gusto niyo rin sabihin yung mga date survive, yung mga AKB. Balik sa'yo, Brad Aris. Ang date survive ko po is January 27, 2014 po. Bali sa chapter po ako ng Gabon chapter, under din po ng Kalasyaw, sa pamumuno po ni Reynard Mejia at sa BGS niya na si Jason Sapanta. Bali, ang advisor din po namin yan si Stanley De Vera po. Long live. Balik tayo sa'yo, Brad Jim. Brad Andy. Bali, date survive ko po, February 11, 2011. And sa Kalasyaw, Comprehensive National High School. Nandun po ako ng pinsan ko po si Stanley De Vera, then ng GS ko po yung kapatid niya si Jed De Vera. So, ibig sabihin bro, no? Nung tawag dito nung pumasok ka sa Acro, for sure, nung 2011, no? Hindi ka nakapag-date nun, no? Kasi February 11, February 14 yung yung araw ng mga puso, Valentine's. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-date. Sa mga love life. Pero Brad Brian, ito yun, ang dami nilang kinikwento. Ako, advisor ko yun, ito yung Stanley De Vera. Sino ba yung Stanley De Vera ngayon? Ako po. Go ahead, brother. Introduce the sarili mo, Brother Stanley De Vera. Ako nga po pala si Brad Stanley De Vera, survive po ng July 16, 2006 po. Bali sa Dagupan Council po ako survive, under nila. Ang GS ko po noon si Brad Mike, sumalangit po nawa. Siya po ang GS nung pumasok po ako. Ano pangalan ko si GS? GS Michael Carino. Carino, yes. Nice. Magandang gabi sa iyo, brother. Long live. Anyway, welcome talaga Kalasyaw Municipal Council, Municipal ba? Provincial. Municipal Council. Municipal. Under ng Provincial Council ng Pangasinan. Kay PGS Cisco Flores, VGS Tarik Studio. Wow, ang galing. So anyway, sige, umpisa na natin ang kwento ngayon. Paano sa tingin nyo? Yung kwento nyo nga sa Kalasyaw, sa kaalaman nyo. So far. Sino pong intro? Sila muna. Mga officer natin. Sige, go ahead. Hindi, una po ni advisor, muna po? Dahil mauna siya muna. Sige, advisor, panatan mo ulit, advisor. Ako po ba? Ikaw pinakamatanda. Bali, ganito po yun. Bali, 2008 po nagsimula ako dyan sa Kalasyaw. Pero, bago ko magsimula dyan, may mga brad na po dyan sa Kalasyaw na madami kasi nga po,
may isang college po dyan dati na talagang solid ang acro dyan. Collegiate to, no? Anong pangalan ng college? Philippine College Science and Technology. Yun po ang Ayun nga. Oo. yun ang ano po, ang ano doon, yung ang pag sabi natin namuno, yung pong tito ni CGS, Aris ngayon. Tito niya po yun, si Brad Jun. Brad Jun Ramos. Hindi pa nga po niya alam na Brad niya yung tito niya na kasama. Hindi niya alam kung di ko sinabi. Long live. Okay, nakwento niya nga kanina eh. Nakakatawa eh. Wala pa Oh, silang ngayon- kinikwento, Brad eh. Ngayon pa lang sila nagkikwento pa na. Ahead na naman yung naisip ko. Shucks. Yun. Let me get back in time. Hindi niya alam na acro din pala yung tito niya. Dalawa yun, nakilala ko sila. Yung isa taga Ambunao, si Brad Robin, yung kumbaga kasi alias Robin. Kasi nga po, Robin Padilyang ano eh, taga Ambunao. Sikat. Sila yun, silang dalawa ang ano yun. Wow. Tapos 2008, yun. Kasi po nag-aaral pa ako ng college sa AMA Computer College. Ako po yung, dati hindi pa JS ang tawag yung sa ano eh, presidente pa eh. Oh, hindi pa JS. President. Tayo presidente kami eh. Presidente ako doon sa AMA. Nag-try ako ng buo sa Kalasyaw kasi doon ako nakatira. Eh ngayon, hindi ko maharap. Nakapagbuo rin ng mga ilang membro, ganyan. Hanggang sa, nahirapan ako eh kasi yung mga estado dati ng kabataan, mahirap handle ng kabataan yung hindi pa nila alam kung ano yung pinasok nila na gusto nila bugbog doon, bugbog dito, ipatawag ako lagi ganun, patawag ko lagi ang sabi ko. Ano muna, doon muna ako sa doon muna ako sa college kasi sa AMA o yun. Tapos 2011 bumalik na naman ako sa Kalasyaw kasi nakatira ako sa Dagupan noon eh. Bumalik na naman ako sa Kalasyaw na gumingi ako ng basbas sa Dagupan Council na buhay na naman doon sa Kalasyaw kasi madaming brad kaso nga lang madaming brad insist doon. Wala silang yung council o kaya chapter. Walang organized yun. Humingi ako ng basbas nila, tinulungan nila ako yun. Nasimulan. Ngayon, araw-araw may mga naririnig yung mga sa ibang fraternity, lilipat sa atin, ganun. Hindi ko nababanggitin, basta iba't ibang fraternity. Baka may masagasaan tayo eh. Hanggang sa humahantong na sa, lagi na ako pinapatawag sa kapitan, gano'n. Pinapatawag na kami ng kapatid ko kasi subdivision yung bayan namin, nagtataka yung mga kapitbahay na, saan kaya nagpupunta-punta itong mga estudyante na to araw-araw na lang nandito, tsaka iba't ibang mukha, sabi nila. Hanggat hindi na sila pinapapasok, ng yung sa subdivision, pupunta na naman ako, ganun. Ano bang meron diyan sa bayan niyo, Stanley? Ganito, ganyan. Ang hirap ng sitwasyon ko dati kasi araw-araw ko nirereklamo sa barangay hall. Pero wala namang gulong ginagawa, di ba? Hindi, meron din. Gulo, kaso nga lang yung gulo na yun, hindi naman sa barangay, kumbaga sa yung mga inggit na fraternity, ganun, inggit. Kasi biglang nag-boom yung nung panahon ng 2011 na yun. Nag-boom yung acro sa college, sa collegiate nga, nasa college ka na nun, di ba? Oo. Nag-boom yung Kalasyaw nung pagbalik ko ng 2011. Kaya humingi ako ng basta tulong ng Dagupan Council, yun, hanggang sa nabuo. Then, 2012, medyo, kasi busy na sa pag-apply kasi magsasaudi na ako nun. Hanggat inano ko na sa kapatid ko, kasi kapatid ko ako din, iwan ko na sa kapatid ko. Mas lalong yung pinagdaanan ko, mas lalong na siya. Kasi mayroong magsusurvive na nalalaman ng magulang, tapos yung magulang ireklamo sa pulis, patawag yung kapatid ko, ganon. Talaga? No. Tapos, ayan na po, biglang dumating na sa area sila Brad Aris, ganyan.
At hindi ko pa hindi ko pa nanong council kasi busy na po ako. Nung dumating na si Brad CGS Aris, yun na naging council niya kasi pinagpatuloy niya po, kaya salute kay CGS Aris kasi naging council ang Kalasyaw. Kung wala siya, walang magtutuloy. Wow. Walang magtutuloy. Long Kaya live. long live Ah. sa'yo. Ayan na pala. Ayan. Ngayon, ang istorya, nasa iyo na pala ngayon na istorya. GS, Aris. Kaya kay CGS ng ngayon. Istorya. Ikaw Bro, naman. Brad Chris, nakita mo ba ang Norte pag nagkwento sila, yung humbleness talaga nila from Brad Stan, tapos sumasaludo siya sa nandito ngayon na GS niya na ikaw na ang kanya, saludo talaga. Ganun talaga ang Norte. Very humble talaga, no? Kaya I'm very Sa proud. Caloocan At saka- din. Ganun din kami sa At saka ang Caloocan. sinasabi ko sa kanya lagi, hindi porke matagal kami, ganyan ka. Ikaw ang nakaupo dyan. Ikaw ang nasa posisyon, Brad. Huwag mong sasabihin na nauna ako sa'yo. Ganyan. Basta alam mo yung tama, gawin mo. Yun. Lagi Huwag nating mong- sasabihin nga bro na kung irespeto talaga natin kung sino yung nakaposition, whether na Oo. matanda or bata, siya kasi nakaposition dyan bro eh. Kung hindi natin Kaya i-respeto nga po. yung nakaposition, edi wala na tayong Wag organization. iboto. Wala na tayong organization kung ganun. Kasi magkawawatak-watak tayo kung hindi tayo makikinig sa may position, no? Tsaka pag yung may nakikita ko sa mga GC nila, hindi ako nakikialam kasi wala akong right na magsabi ng magdiktahan ko sila kasi may CGS eh. May Time na CGS. nila ngayon. Time. May CGS. Go ahead, GS Aris. Ikaw na magkwento. Ikwento nyo naman bro, ikwento nyo ang Ano yung pagdating mo hanggang sa pagdating mo sa Pangasinan. hanggang sa Bali, naging Kalasyaw. provincial naging Kalasyaw Municipal Council. Opo. Bali, ang umpisa niya yun, nung una, sa totoo lang po, hindi ko akalain po na magiging ganito yung magiging kahihinatnan ng Kalasyaw po. Ang expect ko lang po kung basta makatulong kami sa mga kabarangay namin, mga sa Kalasyaw, basta may represent namin yung Alpha Kappa sa Kalasyaw, okay na. Opo. Ngayon po, nung parang ginawan ko ng parang challenge yung sarili ko, tapos yung mga kasama ko, sabi ko sa kanila, ba't hindi natin gawing council yung Kalasyaw? Sabi ko. Ngayon po, kasi po ang nauna talaga na chapter sa Kalasyaw is, ang pagkakaalam ko is Ambunaw. Ang advisor po nila si Bad Boy, si Robin Ayun. Ramos po. Bad boy, tama. Opo, Bad Boy. Tapos sumunod, bali lumabas din si advisor Norbin, yung head advisor po namin sa Kalasyaw ngayon. Si Norbin na Fernandez, yung gumawa po ng 48 song natin. Oh, wow. Sana na-play natin yan ngayon bro kung pinasa Oo, nyo. no. Opo. Hanapin mo nga, Brad. Saglit mga Brad, sisingit muna ako saglit. A minute. Baka magtampo si Brad Ruben. Siya po isa sa kasama ko na sa Kalasyaw. Baka magtampo. Sabi niya, ba't ako ni Brad Stanley? Shout out sa'yo, Brad Ruben. Isa rin po siya na. Bali, birthday niya bukas. Birthday niya po bukas. Advance happy birthday. Isa sa ating great organizer nga, advisor Isa rin po siya sa Kalasyaw dahilan Municipal kung bakit Council. may Kalasyaw, Brad Ruben. Opo. There you go. Bali, yun po. Dati po kasi, hindi pa masyadong organize ang Kalasyaw. Yun po yung totoo. Sa totoo lang, ang issue kasi nung bago pa lang po ako is yung mother chapter po. Bro, tanong ko lang, Brad Aris, yung mga aso ba dyan, kabrad din natin? Kasi kanina pa sila long live ng long live. Jokes lang. Sa mga Pangasinan po. Bali po, yung issue namin dati na naayos sa tulong din ni Advisor Norbin, yung mother chapter. Ngayon po, bali nag-usap-usap kami as brotherhood. Nagpakumbaba kami sa isa't isa
para Yung leave. pag-usapan yun. Yan, tama yan. Yun po, naayos naman po namin yung side. Pinakinggan ko yung side nila. Tapos sa side po namin, sabi ko naman sa kanila, hindi naman po namin hangad yung mother chapter na yan. Ang hangad namin is unity para magawa nating Kalasyaw Council yung Kalasyaw. Tsaka yun na po, naging okay ang chapter nila Norbin tapos sa amin. Hanggat sa kinalat po namin yung mga membro, kasi may mga membro po kaming hindi taga yung sa mga chapter po namin. Ginawa po namin, inasa po muna namin sila. Parang tinimbang pa namin yung mga pangano dito. Kayahan. Pangkalatod mo, Brad. Kakayanan Pangkalatod mo. Kakayanan po nila para mamuno sila sa isang chapter ng maganda. So yun, nung nabuo po yung Gabon, tapos ang San Miguel, sumunod na pong nabuhay ang mother chapter talaga, ang Ambunaw. Nabuhay Amen. ang Ambunaw kasi nakikita nila na Gumaganda. maganda yung pinapakita ng mga kasama namin Ibang dito sa Kalasyaw. chapters. Opo, per chapter. Parang nainggit sila, parang ganun na kaya ang sabi ko dun sa isang membro nila, i-organize mo bro, tutulungan ka namin. Suportahan lang tayo. Kasi ang goal natin dito, gawin nating Kalasyaw Council at maging solid ang Kalasyaw. Amen. Yeah. Kasi po, Tulong-tulungan tayo, no, para sa isang Kalasyaw. opo. Bali ang lagi kong sinasabi po kasi sa Kalasyaw po, useless po ang quantity kung hindi quality. Amen. Opo. Yun. Tapos yun po, nabuo ang Ambunaw, San Miguel, tapos Gabon. Ngayon po, may nagbalik bayan. Shoutout po kay Ryan Estrada sa Malabago chapter ng under din ng Kalasyaw Council. Ng Bali live. nagbalik bayan siya galing po ng Saudi rin po. Bali kinontak niya ako. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Sa tulong ni Advisor Asi, si Radon, ang chapter ng PCST. Mga seniors ng PCST po. Bali, nung nahanap nila ako, binuo namin po ang Nagsaing chapter at sumunod na rin po ang Malabago chapter. Bali, hindi rin biro yung pinagdaanan din ng Kalasyaw Council kasi may mga nangyayaring tampuan, mga ganun po. Saka marami na pa, kasi marami ng chapter nga, no? Maraming yun, chapter, yun. eh. Opo. May kanya-kanya na rules yun, may kanya-kanya tradisyon. may Idugtong ko yung mga ibang sinasabi po ni Brad Aris. Yung po mga sinasabi niyang mga ibang makasigit lang po saglit. Yung mga sinasabi niyang mga ibang barangay nung ako pa po tulad nung Ambunaw, Malabago. Nung nandiyan pa ako, across sila. Yung ngayon yung Malabago din. Hindi ko alam kung saan sila nakiki-ordinate kasi Kalasyaw yun eh. Hindi kami makapag kasi nga po kalat yung akro. Yung Malabago hindi ko sila maintindihan kung bakit saan sila saan council yung sinusunod nila. Kasi nga po hindi ko rin maintindihan kaya hindi ko sila tulad nung Ambunaw, hindi ko alam kung saan sila council sumusunod din. Kumbaga may sarili silang yung sinusunod. Kaya sabi ko sa isip ko, bahala na lang kung basta humingi ako ng basbas sa Dagupan Council kasi mother chapter dati. Kung walang basbas ng Dagupan Council, hindi ka pwedeng gumawa ng action dyan. Ganun, kung walang basbas nila, foul tayo doon. Kasi ang Dagupan talaga, ang mother chapter ng Pangasinan when it comes to Acro. Yun Opo. Kaya nga bro, yan ang kagandahan talaga kasi I think ang Pangasinan is nandun yung respeto talaga nila sa dapat. Kumbaga yung naging tradition, yung kasunod. Kasi nga, cut ko lang si Brad Stanley. Kasi nga yan yung talaga nagiging problema natin ngayon sa Alpha Kappa, which
na nararamdaman bilang chairman din dito sa council namin, sa Nippon Council sa Japan, nararamdaman mo talaga na ayaw, gusto mo may pag-iisip yung ibang tao, pero trabaho natin kung paano sana sila itama. Yun ang talaga Yun. yung ng officer na itatama natin kasi minsan dyan nasisira kasi yung organization natin dahil nauna yung jealousy at nauna siguro yung sinasabi natin na okay naman yung may kwan tayo na pangarap, no? Okay naman Oo. mangarap tayo ng ganito, pero we have make sure, parang kami dito sa Nippon Council, no, nangarap din kami na maging council, pero we make sure na coordinated sa Sumusunod kayo sa hierarchy, sa hierarchy. process. Sumasunod kami sa process. So, ano ba yung unang process? Okay, kausapin natin yung rival, kausapin natin yung IC. We go under one umbrella. Yun ang mga hindi naiintindihan ng ibang tao talaga. Nakala Okay. siguro nila is Tama. pinagkakasundo nila yung mga akro pero hindi nila alam na yung ginagawa nila is magkakaproblema in the future. Yeah. Kaya yan talaga Kaya, yung dapat ano, natin ituro sa akro, no? Ngayon, no? Kaya tama yung Yung ano example. doon, yung mahirap doon, yung may nauna, tapos bigla kang papasok na gano'n, yun po yung isa sa mahirap na ano. Yes. Hindi, kaya nga ngayon kayo sa Kalasya, maganda yung sinabi nyo na kayo, sumusunod kayo sa dagupan. Yun yung mother chapter nyo. Yun yung hierarchy nyo eh. Oo. Kaya tama yung ginawa nyo, Kalasyaw. Yun ang ano, di ba? Tapos sabi nga ni, tama ba yung GSRS, di ba? Nag-gather nyo lahat yung mga yan, different chapters, nakumbinsin nyo na ano, pagandahan lalaki lang yan, sama-sama kayo. Ganun lang naman yan, usapan, makukuha sa maboboting usapan. Di ba? Parang ganun lang yan. Tapos ngayon, Kalasyaw Council. So, Kaya kailan ba talaga naiintindihan na. Sige, kailan na-recognize Hindi, ba ang Brad, Kalasyaw? nagkikwento pa si Brad Stan eh. Kanina nakat ko eh. Sorry. Brad Go ahead, Stan, Brad. sige. Kaya nga po Kwento yung mo ano, eh. yung hindi mabigkas ni Brad Aris, ganito yun. Yung pinagbuklod-buklod niya gani, i-pekling ko na lang kasi ganito yung ibig niya sabihin. Kalat po yung ako sa Kalasyaw kasi yung mga Brad na yun, Brad sis, kalat it means na iba yung GS nila, pumasok sila sa ibang lugar, pumasok sila sa ibang college, ibang school. Ngayon, pag nandun na sila sa barangay, ako sila. Ngayon, paano mo mapapakuha na dito ko na lang sa Kalasyaw, taga dito ko naman, ganun. Hindi, kasi nandun ako sa ibang school. Pumasok ako doon sa ibang barangay, ganun. Siyempre, kapag kukunin mo na naman yung Brad Isis na yun, na manatili ka dito sa Kalasyaw, mahihiya na naman siya doon, magsabi doon sa school, sa GS, sa ganun. Hindi, ganyan, hindi, ganyan. Kasi hindi pa kayo council, ganun. Wala pa kayong ano, ganyan. Ganun po yun. Kaya back to na kay CGS na po, kaya mayroon pa pang ikikwento yan, mga alamat. Hindi, pero totoo yung sinasabi mo ngayon, bro, na yung minsan talaga, gusto natin talaga hindi mawawala yan, pero talagang saludo tayo kay Brad Aris, no, na GS, no, GS Aris na. Yan yung pinakamaganda doon, yung isipin talaga natin kung paano ba natin mapagbibigyan yung lahat, paano ba natin mapagbubuklod. So, ang nasilip ko, nag-focus siya, bro, na papalakas mo na yung mga chapters eh. Then later on, pumasok na yung mother chapter ngayon, di ba? Nagpalakas na rin yung mother chapter. Okay, that's good. Yun nga ang progression ng Alpahaparo eh. Yun kahit dati, whatever it was, kahit na yung old story, okay lang yun. Marami natutunan doon. Ang importante nga ngayon, GS, yung pamumuno. Paano mo patatakbuhin kung sino yun? pa, bro, kung kahit sino Ponso Pilato, matanda ka man, bata ka man, lagi may respeto sa nakakatanda, pero hayaan natin yung gobyerno ng ACRO sa ating lugar na magpatakbo. Ganun lang naman yan. Support talaga dapat yun. Kaya thank you sa sa support mo, Brad Stanley, sa mga Kalasyaw nga mga leaders. Yan ang example na dapat talaga malaman ng ating kapatiran. Ganun lang po yun. Yung akala natin kasi, yung mga bata natin o yung mga administrasyon, hindi po natin kailangan yun, pintasan, kritikin. Kailangan po yung supportahan po natin para maging successful. Ganun po ang dapat. At always remember, bro, ito lagi yung tagi natin tatandaan sa kapatiran natin na ACRO. We are under one name. The name of Alpha Kaparo. Ibig sabihin, kung meron tayong Alpha Kaparo, sumali din tayo ng organization. Ibig sabihin, sa loob ng organization na yun, may batas.
Sundin lang Correct, natin correct, yun. correct, correct. Hindi tayo mawawala. Tuloy-tuloy yung progress natin. So, continue mo ngayon, GSR Aris, para makwandi kami, matuto pa kami at makuha namin yung style mo kung paano nyo nagawa yung Kalasyaw Municipal Council. Hindi, kasi kailangan talaga, Brad Aris, magsalita mo. Kasi si Brad Andy, ready na ata magkwekwento next. Nakikita ko nagpe-pest. Pwede rin po, magkwento rin po siya. Hindi, tuloy mo muna, bro. Kwento mo na. Bali po, itutuloy ko po yung nung nabuo po ang 5 chapter po namin, meron pong dumagdag pang isa. Ang Greek chapter po namin, Sigma Pi chapter po, sa pamumuno ni J.S. Ramil Mulik. Senior din po namin siya, galing from Dagupan City Council. Ang Batang Croax din po siya, isa sa dekada 90. Kumbaga, na tinatawag po namin dito sa Pangasinan po ngayon. Bali po, nung nabuo po sila, tsaka po namin in-invite ang Pangasinan Provincial Council sa pamumuno po ni PJS Cisco J. Flores at si PBJS Tarik Sujo po. Yun. Pwede bang batiin ko yung si PGS Cisco Flores nyo? Shout out po pala sa Dagupan Provincial Council GS Brad Cisco Flores. Bro, maraming salamat sa suporta na binigay mo sa Acto TV lately, na yun nga, pag wala kaming mga tawag dito, hindi available yung ating mga technician, is humingi tayo ng tulong sa Pangasinan, no, na tulungan tayo. So maraming salamat talaga sa Pangasinan Provincial Council, okay? Sa lahat ng taga Pangasinan sa pagsuporta niyo sa Acro TV. Believe kami sa inyo Believe talaga. talaga kami sa Acro ng Pangasinan. Long live talaga, long live. Okay. Yeah, kay PGS Cisco Flores at kay Vice PGS at saka bro, no, gusto ko rin pa salamatan yung I think po isa sa pinaka-pogi ng Acro TV, no, na hindi lang nagpapakita sa camera, no, si Brad John Marley yan, na Orto Solis chapter po yan dyan sa may Naga City. Yan, okay? Shout out sa iyo, brother, kahit na minsan, alam mo bro, kahit na minsan kababaksil lang ng corona nito, pero may minsan nga lasing bro pero nandiyan pa rin ganun kaya shout out kay Brad John Marley, no? Hindi mo na realize Marley yan siya si John Marley, kaya kahit na may vaccine effect siya, kahit na uminom ng alak, talaga iba tama. Tama talaga nun, kaya nga kanina hahabol ako. Okay, JS Aris, continue po. Sorry. Commercial lang tayo doon. Sinabi ko kay Councilor Cisco, kay PJS Cisco, tapos kay PBJS Tarik po. Bali, sabi ko, kada meeting po kasi namin, pinapaalala din po nila sa akin na ba't hindi mo na gawing council ang Kalasyaw. Kasi almost rin po akong naghanap ng Brad dyan sa Kalasyaw, dito sa Kalasyaw. Almost 5 years din po kasing bago mabuo ang Kalasyaw Council po. Anong year na to? Bali, anong year na? Bali, magto 2 years pa lang po ang Kalasyaw Council sa January 19, 2022 po. So inumpisa mo 2014, inumpisa mo na talagang buo. Na-survive ko. Bali, sa pamumuno ni Reynard Mejia, tapos si BJS Jason Sapanta, bali nung na-survive po ako, nag-re-elect sila sa Gabon, at doon po yung umpisa na nahalal po ako bilang GS ng Gabon chapter. Wow. Yun po. Numpisahan ko lang po na mag-feeding program, mga ganun po, yung mga simpleng
project lang po. Saktong nag-re-elect para sa social media po kasi may mga friends din tayong friend nang hindi natin alam na acro sa Kalasyaw. So Mutual, nakita mutual. Oo. nakita po nilang may acro sa Gabon. Meron na rin nakikipag-coordinate din sa amin. Parang ganun lang yun no? Opo. Tapos balik po ako dun sa ano po natin, yung sa may bago maging council yung Kalasyaw. Nung ginawang Kalasyaw Council po ito last 2019, andun po sila PGS Cisco, si PGS Tarik, tapos si PLJS Jenny ng Soro ng Pangasinan po. Yes. Si PLVGS na si Joby. hindi po, Advisor Joby. Yun. BGS, LGS, PBL. Jenny Arcilona Lady po. GS. Si PLGS Jenny Arcilona. Yes. Bali, kasama rin po namin ang Riders Club nung time na election po namin, ang Skeptron Bikers Pangasinan. Shout out po sa inyo sa pamumuno ni Pres Estabilio po. Bali, nung pagkatapos ng election po ng Kalasyaw Council, doon na po nag-umpisa yung mga projects po namin. Sunod-sunod na rin po yun. Hanggang po sa lumitaw na yung mga senior ng Kalasyaw. Lumitaw na po sila na sumuporta na rin po sila sa mga project ng Kalasyaw Council. Hanggang ngayon po, hindi po kami pinapabayaan. Sila Advisor Brian Miranda at si kuya po nila. So ibig sabihin si Brian Miranda sa Kalasyaw din siya? Taga-Kalasyaw po sila. Oh, pero nice. under po sila ng Alpha Sigma chapter ng Dagupan Council po. Yes. Bali, that's very good. Opo. Bali, Nasaan si Brad Brian Miranda ngayon? Watch. Nanonood po siya ngayon. Nanonood po siya. De, siya naka, ngayon? Nasa Dagupan ba siya o nasa Kalasyaw? Nasa Kalasyaw po siya. Kalasyaw. Silang dalawa ng kuya nila po. Nasa Barangay Lungos. Soon to be chapter na rin po yan. Yun. Sa sa tulong ni Advisor Brian tapos si kuya po nila. Long live. So 2019, di ba kayong chapter 6 nung naging Kalasyaw Council kayo? Ilan na kayo ngayon? Ilan chapter na kayo? Bali, hindi ko kasi po masyadong minamadali, bro, na dagdagan. Pero sa tulong ng mga kasi mahirap po kasi sa experience ko po kasi, mahirap mag-assign agad ng basta-basta sa isang chapter Hindi kaya. kung hindi kaya. Parang ang gusto ko kasi, Solido. opo, Oo. yung solid talaga na makikinig sa amin na officer sa Kalasyaw. Yun. Yan ang Opo. kailangan natin. Yung nakikinig Kasi, para hindi mawala. napakahirap kung mamuno kung ang isang chapter ay Hindi nakikinig. tiwalag. Wala sa doktrina. Parang ganun lang yun. Opo. Kaya nga, Napakahirap. yun nga yung kailangan natin explain nga. Kaya nga tayo nagkakaroon ng council minsan para we make sure na hindi nagkakaroon ng gulo sa baba. Hindi, nagmi-meet up ba? Parang kanya, kumbaga, signal light, nagmi-meet up lahat yan, intersection. Kaya dapat talaga maganda yan na sinasabi. And of course, Brad Aris, to tell you the truth, medyo nagkakwentuhan kami ni Brad Cisco Flores, no? Kaninang umaga, sabi ko, bro, yung sa Kalasyaw may interview. Si Brad Aris, sabi niya, napaka-humble yan, magaling yan, sabi niya, laging Yun. very humble yan, GS na yan. Sabi niya, Napaka-humble din po nila.
Napaka-humble ng batang yan. Napaka-humble talaga. Idol na idol ko yan, sabi niya. At the same time, talaga naman na yung very humble yung si Brad Aris. Sabi niya, matalinong bata yan, sabi niya. Thank you po. Thank you. Oo. Bali, yung mga ginagawa ko rin po kasi dito, yun din po kasi yung nakikita ko sa kanila. Bali, inaabot Yun. ko lang yung mga nakikita kong ugali nila. Kung ako po kasi, sa totoo lang po, ayoko po yung ayokong iparamdam sa mga membro ko po na nasa ibaba sila. Mapagpalang araw po sa lahat. This is your kapatid na Brian ng Acro TV. Kay aming inaanyayahan na sumali at ating ipagmalaki ang ating mga kanya-kanyang konseho sa pamamagitan ng video na katulad nito. Mamaong. Parang Bali, sino? ang gusto ko po kasing mangyari, akayin po sila na kasama ko silang pag-angat kasama ang Alpha Kaparo po. Yun. Okay. Pero kung ano bro, sorry to cut you, na pinapakamusta ni Brad Alexander Bayani si Brad Stan, no? Long live KSA East Council daw. Long live. Ulit din. Nag-ibigay nanonood si Brad Alex. Hey, Vice Chairman Alex, kamusta ka na dyan, ha? Mga connection nyo, no? KSA East. Hey, Brad Alex, Vice Chairman Alex, kailangan i-set up yung history nyo sa KSA East. Ayan pala si Brad Stan, yun. Kaya kailangan gawin nyo na yung story nyo bago magkalimutan. Diba? Tama. Sige bro, Magko-commercial ba muna tayo? wala pa bro, wala pa. Pero continue lang bro, habang diretso na. So ngayon ba, ang total nyo ba, ilan na mga total members nyo ngayon na active? Kahit na inactive, ilan sa tingin mo mga members nyo na amongst nyo? 6 chapters, kailangan gawin nyo na yung story nyo bago magkalimutan. 180 po. 180 sa 6 chapters yun, 6. Tama. Sige bro, Pero hindi po... Magko-commercial ba muna tayo? Bali, mas... wala pa bro, wala pa. Pero continue lang bro, habang diretso na. So ngayon ba, ang total nyo ba, ilan na mga total members nyo ngayon na active? Mga hapon. Kahit na inactive, ilan sa tingin mo mga members na amongst nyo? 6 chapters, kailangan gawin nyo na yung story nyo bago magkalimutan. 180 po. Bali... 180 sa 6 chapters yun, 6. Tama. Sige bro, Pero hindi po... magko-commercial ba muna tayo? Bali, mas... wala pa bro, wala pa. Pero continue lang bro. Diretso na. So ngayon ba, ang total nyo ba, ilan na mga total members nyo ngayon? Salang talaga. Mga hapon. Kahit na inactive, ilan sa tingin mo mga members na amongst nyo? 6 chapters, kailangan gawin nyo na yung story nyo bago magkalimutan. Quality na, hindi na. 180 sa 6 chapters yun, 6. Tama. Sige bro, Pero hindi po... Magko-commercial ba muna tayo? wala pa bro. Mahirap po yung maraming quantity kung hindi naman quality. Mas maganda yung quantity tapos quality pa. Yun. Ah, Yun ang tinatawag natin jackpot. Jackpot. Opo. Hindi naman po perfecto ang CGS nila at mga GS ko. Pero ginagawa pa rin namin yung nararapat para maging smooth ang transaksyon namin dito sa Calasiao Council together with Pangasinan Provincial Council po yan. Kasi maganda start yan eh. Kung let's say nga, 6 na chapter, 180 people. Let's say, 30 isang chapter. Doon nag-uumpisa yan, at least may governing body na may chapter na madali na kumilos yan. Tapos, the more events, sa tingin nyo ba, ilan ang tulog na akro sa Kalasya? Sa tingin nyo, ilan? Bali, kasama na rin po tito ko kasi busy na rin siya. Tapos yung mga kasabay po kasi niya sa PCST, bali iba't ibang municipal ang nila ngayon eh. Active pa rin po sila gaya ng classmate ng tito ko sa Santa Barbara Council. Tapos sa Lingayen Council, meron din po silang kaklase dyan.
Hindi, sa Kalasyaw. Sa tingin mo, Hindi, ilan inside ang Kalasyaw yung mga sinasabi, bro. So, inside ba yan? pero alam mo, bro, kanina ko pa napapansin, Brad Chris, no? Let me correct if, paki-correct na lang po kung wrong ako. Yung sinasabi niya na almost 200, bro, is yung active lang sa chapter. Active, Oo at nga, least eh. hawak Oo. na chapter. Pero marami pa po ngayon na acro sa Kalasyaw na hindi lang talaga sila nag-a-acro sa Tulog lang, chapter. tulog. Oo. Hindi naman tulog siguro. Maybe they are O, hindi certain associated. oo. At the same time, ang pagkakaintindi ko, may mga chapters silang sinasalang pero hindi pa binubuo. Opo. Kasi nga, they are making sure na solido nga yung pagkakagawa. Parang ganun po. No? Hindi, kaya nga ito, ang kagandahan nitong show natin na to, para talaga inganyohin natin yung mga Kalasyaw nga, yung mga local resident na Opo. ako ng Kalasyaw na sana nga makontak kayo, mag-reach out sa inyo para talaga ma-organize nyo. Kasi sigurado yan sa mga activity yung lalabas na gagawin nyo. Maraming lulutang dyan sigurado na At mga... the same time, bro, no, napaka-easy lang naman eh. Kunin nyo lang pong live nyo. Actually, available later to sa YouTube, pinabukasan. Kunin nyo lang, share nyo lang sa mga page ng Acro dyan, ipakishare Oo, sa mga tito sa para lahat- makita nila yung usapan. You know? Sa mga wall nyo, ilagay nyo sa mga wall nyo, sa mga group, nyo, para makita ng buong Kalasyaw. Oh, Opo. yeah. Bali sa tanong niyo po kung ilan po yung inactive po sa amin. Bali ilan lang naman po sila na senior po namin dito sa Kalasyaw, na taga Kalasyaw na hindi na po active. Pero kung meron naman pong project sa barangay po nila like sa Nagsaing, pag nagkakaroon din po kami ng project doon, bali may mga senior din po kaming nakikilala doon na tumutulong naman din po sa amin. Nagpapakilala sila na year 1999 sa PCST, sabi nila, siyempre as a respect na senior ko po sila, siyempre i-entertainin ko sila as a kumbaga parang i-special treatment, parang ganun po. Para ganahan ulit silang mag-active. Nasabayan lang talaga ng pandemic. Isipin mo, kabubukas nyo lang ng Kalasyaw 1 year later, puta, may pandemic ka agad. Na-stop ng konti yung movement nyo eh. No? Palakas na yun eh. Sa sa feeding program, mga ganun po. Tapos sa tulong ng Alpha Sigma chapter, yung community pantry, sa tulong-tulong din po na nagbigay ng mga relief food pack po sa mga homeless po. At saka may narinig kami kasi nga na-interview na namin ng one of the first council na in-interview namin, provincial council is Pangasinan. Provincial council. Sabi nga ni na Brad Cisco, PGS Cisco, Brad Vice GS Tarik, meron kayong blood bank nga dyan eh. Meron kayong sariling blood bank ang Pangasinan. Kaya yun ang kagandahan ng mga ginagawa nyo. Yung talagang coordinated kayo, gumagawa kayo ng mga certain system na talagang, paasenso ng paasenso. Kaya sigurado yung Kalasyaw, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Yung katulad sinasabi yung feeding program na maganda yung mga. Anyway, bro, no, bago natin balikan yung mga ating mga proyekto, siguro commercial break muna tayo. Okay ba yung mga Brad, no? Oo. Sige. Anyway, Brad Tech, please take it away. Yes. Yossi break. Kasi break tayo. Dadalhin tayo sa commercial. Tanggalin ko na kaya. O yung na lang. Dali, I'll be back. Yung table doon. Pagpalang araw po sa lahat. This is your kapatid na Brian ng Acro TV. Kay aming inaanyayahan na sumali at ating ipagmalaki ang ating mga kanya-kanyang konseho sa pamamagitan ng video na katulad ito. Yossi break. Pagpalang araw po sa lahat. This is your kapatid na Brian ng Acro TV. Kay aming inaanyayahan na sumali at ating ipagmalaki ang ating mga kanya-kanyang konseho sa pamamagitan ng video na katulad nito.
Sa loob ng 7 taon, mula nang mareorganisa, ang Pangasinan Provincial Council ay hindi po ganun kadali ang aming mga pinagdaanan upang pabuklod-buklod ang mga kapatid sa lalawigan ng Pangasinan. Tinungo namin, kinausap namin, pinakinggan namin ang mga kapatid sa iba't ibang bayan, lungsod ng aming lalawigan. Itong paraan, pagsama-sama at napagkaisa ang Alpha Kaparo Pangasinan Provincial Council. Mula noon hanggang ngayon, kami ay iisa, nire-respeto ang nagtatag, nagtutulungan sa mabuting paraan, at hindi pinababayaan ang kapatiran. Sa loob po ng 7 taon, iba't ibang programa at proyekto ang ipinadama ng Pangasinan Provincial Council. Mula noon hanggang ngayon, tayo pa rin ang magkakasama sa pagtutulungan. Mayroong damayan at ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Respeto sa mga nauna, suportahan ang mga kasabay, at tulungan natin ang mga baguhan sa kapatiran Alpha Kaparo. 48 taon, pagmamahalan at asaran, kung minsan ay alitan, pero ayos lang, nagayos naman. Ang bagsak, long live! Tunay ngang imposible na tayo'y tumagal kung walang presensya ang bawat. So ano pang hinihintay nyo? Basta atro ka, kasali ka! Tara na! Lang po natin mga kapatid, we are inviting everybody dito po sa Acro TV, no, na sumali at inyong pagmalaki ang inyong konseho sa isang pamamagitan ng isang video, no. So we are inviting every council sa Alpha Kaparo, basta council lang ang mga council basta Alpha Kaparo baka bigla sumali mga ibang fraternity diyan. We are inviting everybody, na katulad po ng pinakita ng Pangasinan na example, gumawa po kayo ng video na napakaganda. At mamimili po kami ng 3 winners, no, sa December 18 po. So start na po yan bukas ang Submission. ng submission ng inyong entry. Tapos bobolahin po yan hanggang December 12. Tapos December 18 po i-announce po ang winners. At maaari pong manalo ng 15,000 peso yung first prize natin, no? So we're inviting. Second prize is 10,000 peso. Third prize is 5,000 peso. At hindi lang yan bro, madami pang mga surprise na additional prizes. Alam naman natin dito sa Acro bro, no, na tuwing December nagkakaroon tayo ng maraming programa, no. So yan, nais po ng Acro TV na makatulong po sa inyo sa mga proyekto nyo para hindi na kayo maghanap-hanap pa ng mga funding. So ang gawin nyo ngayon, as early as now, gumawa po kayo ng video sa inyong council. I-submit nyo po sa Acro TV. 10 minutes po, not 1 minutes, not 11 minutes, automatic ma-disqualify po kayo. Exactly 10 minutes
gagawa po kayo ng video na nagdi-describe sa council nyo, and including your chapters, at maaari po kayo manalo ng hanggang 15,000 pesos. So yan po, very good chance po yan sa lahat ng Alpha Kappa. And of course, meron pa kaming mga ibang papalaro dito sa Acro TV, like yung paggawa ng parol, dance competition. So yun po, please join po kayo, at sana makatulong po ang Acro TV at ang mga sponsor natin sa mga proyekto nyo sa gaganaping Pasko. So long live NSK. Let's continue. Brad Aris, kwento, di pa natin naririnig yung si Brad ko na. Andy. Oo. Mukhang iniipon niya na nga kanina pa eh. Nahalata ako eh. Ready na eh. Alam ko nang kwento niyan, yung tuwing may mga kainan, doon yan papasok. Wag mo muna ibubulgar yung pinsan mo, bro. Pabayaan mo muna siya. Ibida mo muna bago mo ibulgar. At Hindi, yan po kasi mga nanonood sa atin, magpinsan po yan pa rin, de vera yan eh. So, ano po, bali sa guardian din po ng mga pinsan ko, nandyan po sila Stanley De Veras, yung kasama po natin sa Zoom. Then yung kapatid niya po, then ngayon po yung isang pinsan ko po, birthday niya po ngayon, si Eric De Castro, ng Dagupan County. Happy birthday, Brother Eric. Happy birthday po. Then, ayun po, sa mga bilin po nila, sa compre po nung si Stanley po yung mawak po sa amin. Bali naging MI po ako, Master Initiator po. Nice. Ako po, inaasa ko rin po yung mga papasok dahil din po sa mga bilin po nila sa akin. Ayun po yung ina-apply ko po ngayon. Then inactive po ako ng 2013 hanggang 2019. So, kaka-active ko lang po ulit ngayong 2020. So po, bali, yung inactive ko po, bali, naging membro po ako ng simbahan. Then, naghawak rin po ako ng isang youth organization ng simbahan po, Filipino-Chinese community. Tapos, then, apo. So parang Andy, parang ngayon nag-active ka ulit noong 2020. So parang na-balance mo ngayon, uy, mas masarap palang mag-serve sa Acro kaysa simbahan, ganun ba yun? Jokes lang. Jokes. Dadaan tayo dyan. Bali po, nag-serve pa rin po ako sa simbahan. Hindi kasi pwede mo na recruitin yung mga tinuturuan mo mga bata sa na eh. Diba? Para malagyan tayo ng maraming pari nga na Acro na mababait. Isa po ako member ng simbahan, yung napapakain po ng Body of Christ. Nice. Isa po ako Eucharistic Ministry. Wow. So, kasi ako, magkakaamin na tayo kasi ako, isa lang ang amo ko rin eh. Si Lord lang amo ko eh. Kaya kaya nang pinag-uusapan, sakay ako dyan, di ba? Di ba ako dyan? Yung sa akin lang po, lahat po ng mga ginagawa ko, kung wala pong utos ng mga nakakataas po sa akin, hindi ko po gagawin yun. So, kahit bago ka man or matagal ka man, nasa inyo ang respeto ko. Ngayon po, ginagawa ko po sa mga papasok din, mga bago po, ako po yung kumbaga tagapayo po nila. Na wag po silang gumawa ng mali, pumasok po sila sa fraternity na ito na hindi po basta-basta. At itong fraternity na ito, hindi po pinagmamalaki. Kumbaga, talagang sinasapuso po natin bago tayo papasok. Then, itong fraternity po, ang fraternity para sa akin, ang pagtulong eh. Nandiyan yung pumapasok po ang charity. Hindi bro, ang kagandahan nito bro, pag hindi sila nakinig kay Brad Andy, babastasan niya sila. Hindi, ito nga sasabihin ko eh. Tama-tama ang posisyon niya, Emma, di ba, Master Initiator.
pag sila yung mga plebin natin, okay, kahit yung current member, pumunta kayo doon sa kwarto, magsalita kayo ng 10 ama namin, ng 50 ano, tsaka magpa-fine kayo ng 10 ano. Umpisal. Bali, ano po, Pasko po yan, yung MI. Then, ngayon po, present po, isa po akong disciplinary action ng chapter ko po. Yung unang Greek chapter po sa Kalasyaw, Sigma Pi po. Then, ano rin po ako, disciplinary action rin po ako ng council. So, sa akin rin po, ayoko po yung kumbaga, ayoko po yung may narinig po kaming hindi po maganda. So, ang gusto ko lang po is maano po namin, kumbaga ma-share po namin yung mga knowledge po namin na hindi puro gulo. Ang gusto lang na po namin is makatulong. Long live. Ito hindi, babasbasan kayo ng ating action officer. Yeah? Baka hindi holy water pa yun. Yun ang problema nun. Baka hindi holy water, ibaspas sa kanila eh. Asido. Asido. Kasalanan mo. In the body of Christ. Imbes na in body of Christ, sumanalangit na lawang yung kanila. Sinabi mo, sumalangit na ba? Ang balat mo. Pa-jokes lang po tayo dito. Anyway, continue po. Pero ganun pa rin ang plano, Brad Andy. Recruitin mo na yung mga yung mga acolytes mo doon sa simbahan. Alam mo, mababait yung papasya na yung kagad sa sa disciplinary action. Hindi, bro, natutuwa nga ako dyan, no? Kasi may isang kabrad tayo from Cebu na galing ng Japan, no? Si Malikay, Brad Jeff Malikay yung pangalan niya, no? Ngayon, teacher siya ng Japanese school doon nga sa Cebu, no? Ang ginagawa niya, yung mga pumapasok na actor, kinoconnect niya rito, okay, pagdating niyo doon, mag-active kayo sa council natin. Kung hindi ko kayo papasa dito sa Pilipinas. Sinabi mo. Kaya bro, I think kung si Brad Andy yung isa siya sa nagkuha ng body of Christ, pwede niya naman sabihin bro sa mga nagko-communion na hindi ko kayo papakainin ng hindi kayo papasok sa aktor o ganun, pwede rin yun. Anyway, Brad, continue. Hindi, sa akin lang po is yun po, sa akin po wala po yung posisyon, wala po yung member. Sa akin po gusto ko po pantay-pantay. Ang dalawa lang pong salita ang gusto ko pong i-share po sa atin lahat is na sa akin kumbaga nandiyan na rin po ang humble. So kailangan po natin maging humble kahit anong mangyari man yan. Yung kumbaga kahit tayo man kumbaga laitin or humble lang po tayo. Then respeto po. Hindi po yan nawawala yung respeto. Yun. Kung may respeto po tayo, yung mga nanggalites po sa atin, sila po ang susuko, hindi po tayo. Yun na sinasa. Pero bro napansin ko lang ngayon si Brad Andy. Ang ganda ng pagkapapaliwanag niya in Tagalog, pero napansin ko taga Pangasinan talaga siya, bro. Kasi kanina bigla siyang pambre, kumabi, anyway, continue. Sabi ko sa iyo, napapansin ko marami sasabihin. Kita mo, ang ganda nga na sinabi niya. Kita mo, kanina niya pa iniisip yun. Kulang pa nga yun eh. Bro, talagang nag-serve pala si Brad Andy sa simbahan. Imagine. Until now po, until now. Wow. Kaya halata mo, sanay yan sa mga talagang pag-uusapan. Active rin siya yung may mga feeding program, yung kainan, active yan eh. Siya main Si Brad Stan, participant. binabanatan niya yung pinsan niya. Di po, kasi sobrang payat ko po dati para akong kalansay. So ngayon, tumaba po ako. Hindi, nakatayin ba yung kaya nga yung mga activities sa Kalasya, yes, I'm assuming kasama yung church mo minsan pag may activities sa church, nagpa-participate kayo, gano'n naman ginagawa niya.
hindi po nawawala ang ano po. Bali sa mga meeting ng chapter, then General Council po, hindi po nawawala ang ano po, opening prayer. Then closing prayer po. Yan. Yan naman talaga ang pinaka-the best yan, bro, para maliwanagan natin yung bawat isa bago tayo pumasok sa isang Nasa bylaws At natin yung mga pasasalamat. kapatid, yung mga ano natin. pasasalamat. Pasasalamat Yung po. process natin na magpasalamat nga muna. Pero ang Pero- natututunan ko ngayon, bro, sa Kalasyaw is yun nga yung talagang sinasabi nila na nakikinig sila kung sino yung nasa nataas at nakakatanda. No? Which is talagang maganda yun na practice natin sa Alpha Kappa, para tuloy-tuloy nga po yung pag-unlad ng kasi nga kung minsan madami talaga matatalino, no? Hindi natin nasasalang yung matatalino. Opo. Madaming matatalino kaya nawawala yung iba dahil feeling nila talagang matalino na sila. Pero hindi nila naiintindihan na sumali sa isang grupo. Ibig sabihin, kung may isang grupo, may nagpapatakbo. Makinig ka sa nagpapatakbo. Kung gusto mong magpabida sa isang grupo, edi gawin mo ang lahat para maging officer ka rin next term para ikaw naman yung magpatakbo. Yun na nga ang ano yun na nga ang sinabi ni Brad Andy. Mag-stay lang po tayo. Kahit na nagsiservisyo tayo sa Alpha Kappa, mag-stay po tayong humble and respectful. Yun yung Kasi wag na minsan tayo. kasi imbes na nagiging humble, nagiging hambog eh. Kaya, Oo, nagpapayabangan. Tanggalin na po natin yung payabangan. Tanggalin na po natin yung credit system ng Alpha Kappa. Yung mahilig sa credit. Diba? Mahilig sa credit. Wag na po. Credit na lang natin sa Alpha Kappa. Credit natin sa Kalasyaw. Credit natin sa Pangasinan. Hindi sa personality ng isang tao. Kaya maganda yung ano nyo. Kasi gusto ko banggitin dahil magaling ang mga nag-umpisa sa dagupan ng Pangasinan, nakuha nyo, nasunod nyo hanggang sa pina-ascension nyo. Ganun talaga dapat tayo diba? Kung saan tayo nang galing, respetuhin natin yung ginawa nila, pagpatuloy natin yung magandang natutunan natin sa kanila. Kasi ilabas nyo ngayon yung alam nyo rin na mas pagpapaganda. Ganun lang yun di ba? Kaya dapat appreciating natin lahat-lahat, tulong-tulong nga tayo. Ganun yung tulong-tulong tayo dun sa effort na yun. So yung mga payo ko lang po sa mga kumbaga sa mga papasok po ngayon na mga bagong officer. So ngayon hindi nyo pa mararamdaman kung ano po yan. So mararamdaman nyo po ang talagang ano po yan kapag nakikisama po kayo at lagi po kayong active. Amen. Yun po. Ang ibig niya sabihin, bro, mararamdaman mo yung what do you call this, yung pagmamahal mo pa sa actro hanggang tumatagal yung pag-serve mo. Parang ganun yan. Oo, syempre. Kasi po pag hindi ka naman po umatin sa meeting, hindi mo po maintindihan kung ano po ang kalagayan ng kapatiran. Oo, bro, naramdaman ko din yan. Yung minsan, yung mga hindi umaattend sa meeting, sila yung magaling mag-complain. Kasi hindi nila alam yung nangyayari. yung mga hindi active, biglang lilitaw. Oo, yung nga hindi alam yung nangyayari, may nasagap na isang word or two, saw ka agad. Yan. Diyos ko. Pero minsan, alam mo mga kapatid, sumasakit talaga yung ulo natin sa kapatiran natin, no? Kaya lang, wala tayong magagawa at the same time, basta focus lang tayo sa ating mga tungkulin. Yun, meron tayong magagawa kasi kailangan lang focus tayo sa ating brother. Focus tayo sa mga ganito, pinakikita natin kayo, mga Kalasyaw, mga brad. Ang ganda ng ginagawa nyo, doon tayo nagfo-focus. Pino-focus natin sa ating mga sambayan ng Akro. Ganito po ang Kalasyaw, kita nyo ang loyalty nila, ang respect nila, ang humbleness nila. Yun ang ano natin ang magagawa natin sa mga mapakita natin sa mga hindi nakakaintindi sa ginagawa natin. Ganun lang yun Ano po Diba? Parang kami po ang pinakamagulang dito. Parang sa isang pamilya po, kung ano po ang nakikita ng anak sa magulang, ayun po ang gagayahin nila. Yun. Ganun kasimple, di ba? Kasi alam niya nalilimutan ng ibang tao. Yung ginagawa nila sa Akro, kunyari yung kapalpakan nilang ginagawa sa Akro, hindi nila nare-realize
pinakikita nila na palpak yung pamilya nila, pinahiya nila, hindi lang acro, pamilya nila mismo. Kasi ikaw, nung sumali ka sa acro, may pagkatao ka na dapat. May pagka, alam mo na, yung, meron ka ng worthness. Kaya yung akala ng iba, sa acro nila dadalhin yun, hindi nasisira lang yung ginagawa nila pag ganun mismo na akala nila. Doon silang Kaya nga alam yun, no? Ang pangarap talaga natin, very soon is talaga magkaisa lahat ng acro. Paano po natin, bakit po napakahalaga na magkaisa lahat ng acro? Para kung may mga pasaway sa acro, kung isang gobyerno natin, pagsisipain lahat sila sa acro. Ganun lang yan. Para yung mga kwan lang talaga yung matitira sa acro, yung mga nakikinig. Kung gusto nilang bumalik ulit, edi basic, back to basic. Pero alam nyo, matok na naman sila. Yun na nga yun eh. Kung ikukumpara nyo tayo sa mga ibang organisasyon na matatagal na tayo, nag-uumpisa pa lang tayo kasi wala pa tayong 50. Kaya paganda pa tayo ng paganda. Lahat ng lesson na pinag-uusapan natin ngayon, akala natin reklamo natin ngayon yan. In the future, makikita natin, ito yung mga lesson natin eh. Dito tayo lumakas na lumakas. Dito tayo. Ganun Kaya lang nga po, yan. kaya nga ganun po kahalaga na yung mga council chapters, kahit chapters po, lumabas po tayo sa Acro TV para sa ganun, nakikita po ng iba yung magagandang ginagawa natin bilang isang, kumbaga, para tularan, para yung pinapakita ngayon ng Calasiao Council, ng sa Municipal Council ng Calasiao na pinapakita nila sa lahat na sila is talagang may respeto sa bawat isa, which is yun talaga ang kailangan natin sa Puerto. Oo, yun ang pinakikita natin sa buong mundo ng Acro eh. Lahat tayo nag-agree. We need to be humble and respectful. Kaya yan, nakikitang natin ngayon sa Acro TV kung sino yung mga council na talagang humble and respectful. Yun eh, di ba? Ay, ang dami pala. Bro, ang dami na. Diba? So, yun bro, no? I think nagiging late na si Brad Stan. Nakatingin palagi sa kanya. Baka tumatawag na yung misis niya. So, anyway bro. Paggabi na nga sa kanya. Paggabi na sa kanya. Let's go to the... may mga sasabihin ka pa, GS? Kung wala, magpapay na last words niya, shout out. Hindi, may sasabihin pa siya muna. Baka may kwento pa siya. Go ahead. Ay, okay na po. Okay, so ngayon bro, gusto natin siguro mapakinggan. Let's start from Brad Stan. Mahuli na yung GS mamaya. Advisor, ano yung pinaka-mensahe mo at shout-out mo sa kapatiran nating Alpacaparo? At the same time, kung may mga shout-out ka sa yung mga kaibigan dyan sa Acro. Pati nanay mo, patiin mo na dyan. Binabati ko nga po pala yung lahat ng membro ng Alpacaparo saan sulok man ng mundo, lalong-lalo na dito sa West Council, sa chapter namin sa Industrial Chapter, pati na rin sa Red Sea. Daming chapter po kasi dito. Chapter yung mga kabilang kasi po ang Acro dito may council kami, may isa pang council. Huwag natin pag-usapan yun. Okay na yun. Okay na yun. Basta kayo ni na Brad Ricky, mag-enjoy lang kayo dyan. Lalo na sa dating chapter ko sa East Council. Long live sa inyo kay Grand Sketron, GS Bordado, siya kung GS ngayon dyan, GS Council, Brad Bordado. Yun na po, tsaka sa pamilya ko, sa aking misis, sana tulog ko na para tawagan ko na. Lalo dyan sa ganito po, CGS Aris, itong video na to, pwede pong ma-share to sa wall ni CGS Aris. Oh yes, of course. Share kasi nyo. Po, para yung mga hindi inactive, yung mga dating nasa yung member ng ako pa, makikita nila to. Akala nila wala na. Tapos pag mapanood nila, meron pa pala. Yun, ganun. Mabubuhay yung mga dragon. Mabubuhay yun sila. Kasi nung nawala na ako, tapos wala na yung kapatid ko, unti-unti na rin silang naglelo, ganun. Tapos, pero yung iba nagkukontak sa akin, bro, ano nangyayari? Hindi, meron pa tayong ako dyan. Kontakin nyo lang si CGS. Yung mga iba yun, tino-turn over ko sa kanya. Kasi bro, no? Actually, Brad Stan, advisor,
Yun nga po sana, if we are asking the help of everybody sa 50 to 54,000 na naka-follow po sa Acro TV. Please, so kung may mga kilala pa po kayong Acro dyan, please invite them dito sa Acro TV. Hindi po sa ayaw po na sumikat yung Acro TV, hindi. Gusto po kasi ang Acro TV po is para sa Acro yan. Wala po nagmamay-ari. Lahat po is welcome na maging admin dito sa Acro TV. Lahat maging host sa Acro TV. Kung may mga gusto kayong ipa-cover, lahat po welcome sa Acro TV. Ang pinasisikat po ng Acro TV yung mga guests. Kayo po ang pinasisikat ng Acro At the TV. same Hindi time, po bro, Acro TV ang pinasisikat. At the same time, para po ma-encourage kung kahit na yung mga natutulog na, kasi marami tayong experience ngayon na sinagsasabi na yung mga matatanda na hindi active. Nagiging active sila kasi nakita lang nila sa Acro TV. Yes. So invite lang natin sila para kung may mga interview dyan, nakikita nila yung mga ginagawa ng ibang council, ibang mga chapters, na-encourage sila, oy, ganito pala yung pinasukan ko ng araw na puro gulo lang, maganda na pala yung ginagawa. So tulungan tayo mga kapatid, magtulungan tayo. Tulungan tayo. Para po sa words, para sa Acro. Kaya nga po, meron tayong salitang tulungan tayo Acro. So yun lang po. Brad Stan, balik po sa iyo. Sinashout ko nga rin po pala yung pinsan namin na sinabi din ni Pinsan Brad Andy na si Eric. Ang istorya po nun, siya po ang pinaka-una-unahang naging Acro sa amin. Bali po siya ang nag-recruit sa amin. Sa pamilya nyo. Oo, siya po ang pinakauna. siya po niya ako. Simuno. Siyang pasimuno. Tapos yan sila Brad Andy, kapatid ko. Hindi ko alam na biglang lilitaw na lang sila na nalalaman ko. Acro na sila, nagugulat na lang kasi ayaw, yung kapatid ko, never niyang pinalam sa akin eh. Nagulat na lang ako. Survive na, kasi siyempre, yung kapatid ko, maintindihan ko rin na magagalit si kuya, ganyan. Pero, okay na yun, hanggang nalalaman ko na lang, madami na kaming member na magpipinsan, ganun. Tsaka yung, yung nabanggit ni CJS Aris, yung Miranda Brothers, alamat, isa sila sa mga alamat sa Kalasyaw. Yung isa po nilang yung kuya, sumalangit na po nawa. Nakalimutan ko yung pangalan. Isa rin po siya sa tumutulong kasi nagkatrabaho sa sa munisipyo sa Kalasyaw. Siya po yung isang gumabay sa akin nung nagsisimula pa ako, sumalangit nawa. Na tuwing pupunta yan sa bahay. Kasi yung bahay namin, tinawag yun na AKP House. AKP. Nice. AKP House. Kasi lahat ng doon, membro, mga Brad, hideout sa bahay. Mga pinsan mo kayo mga magpipinsan lang kayo, dami nyo na talagang Acro House. Kasi yung bahay na yun, ilan lang kaming nakatira, 2 at 3 lang. Mas marami pa nga pumupunta na mga Brad and sis. Nagkakalamba lang yung bahay kapag nandyan na sila. Araw-araw yan. Nagtataka na nga yung mga kapitbahay. Lalo na yan, sarap pala ng frat house. Nagpupunta parang frat pag house. sinabing AKP House, alam na nila yun. Oh, frat house ang dating. Si Kuya Darwin yun, sabi ni Brad Brian Miranda. Ayun, Darwin. Yun. Oo, tama si Brad Darwin po. Lagi yun sa bahay. Nagulat na lang ako, wala na po pala, sumalangit na. Isa siya gumabay sa akin. Nice. Yan, okay. So, okay na, Brad Stan. Anong final words mo sa Alpha Kappa, bro? May mensahe ka ba sa Alpha? Ipagpatuloy nyo lang yung sinimulan nyo. At unang-una, yung 5 fingers, sundin nyo yun, yung God, ganun. Huwag yung kakalimutan yung pamilya. Lalo na si Brad Aris, napabalitaan ko. Asawa. Joke. Mukhang may nilalaglag. Para malinaw. Mukhang may nalalaglag dun Pagpatuloy niya lang na pagsimulan bro kasi pag nagkaedad na rin kayo, yung mga tulad ng mga seniors na sinasabi nyo, yung mga susunod na henerasyon, kung ano yung sinimulan nyo, susunod yung mga ibang henerasyon, gagayahin nila kayo. Pakita nyo lang, lalong-lalo na yung mga hindi active. Lilitaw yan bro, sinasabi ko sa'yo kapag Yep. Lilitaw yan sila. Tulong-tulungan nga tayo. Tulong-tulong tayo, lilitaw yan.
madaming nagchat-chat sa akin na kung ano nang balita sa ano. Pero lagi ko sinasabi, tinoturn over na punta nyo si si GS Aris. Ayan. Yun ang tama. Oo. Pero yung iba nahihiya, sinasabi nila, hintayin na lang kapag umuwi. Ako yun na akong hintayin. But kung wala ko dyan, wala kayong desisyon, sinasabi ko ganun. Season, lalakas na yan. So alam niyo, ako talaga, tama yung sinabi ni Brad Stan, no, yung hierarchy natin yung ganyan. Ako talaga, believe na talaga ako doon yung hierarchy natin, kailangan talaga natin na, tawag doon? Oh, tama nga. Oo, talagang kailangan talaga natin na pakinggan na sundin yun. Ako nga talaga nagpo-focus ako sa family. Yan, family talaga nagpo-focus ako. Kaya gumagawa ako ng maraming family para sa ako. Jokes lang, jokes lang. Okay, hindi hierarchy yun, bro. Parallel yun eh. Pag ganun yun eh. Hindi hierarchy yun ang hierarchy. Pag ganun. Hindi sila nakahiga, iba-iba yun. Top level. Okay, Brad. Anyway. Tapos ka na, Brad Stan? Tapos. Okay, Brad Andy. Saglit po. Saglit pa, Yun lang po. Kasi napapansin ko po, dumadami na. Ngayon, nagkaroon na sila ng sorority. Anong tawag yun? Yes, council ng sorority. Meron, nabuo na rin niya. Kaya yun. Yun yung, gabayan mo lang sila, bro. Gabayan mo lang. Kung yung experience mo, ibahagi mo sa kanila. Kung nandiyan lang ako, tutulungan kita eh. Kaso, nasa malayo ko eh. Nabalitaan ko nga, mayroon na silang sorority na council mismo. Kaya proud ako. Sabi nila, Brad Stanley, matutulungan mo raw sila. May bago na raw word, GCash. Tama. Hindi, nung Kaya matutulungan mo pa rin sila, bro, kahit malayo ka siya. Gcash na lang. 2 words lang, GCash. Kaya minsan, nadali ko din alam mo bro, yan, naalala ko si Francisco Flores. Nadali ko din sa GCash na yan eh. Sabi ko yung sorority, yung mga nanalo sa sorority. May guest kami sorority noon eh. Winner nung winner nung sorority. Sabi ko kay Brad Cisco, no? Alam mo, Brother Brian, sabi niya kung hindi lang talaga pandemic, papasyalan natin ng mga to, sabi ni Cisco Flores. Sabi ko kay Brad Cisco, bro, di na uso daw yung pag-ikot, uso ngayon Gcash siya. Napasubo siya. Nakakatawa talaga yung gano'n. Brad Andy, go ahead eh. Napapasarap tayo sa kwentuhan. Brad Andy, kwento mo. Mag-aalas 12 na kay Brad Brian. Ikaw na shoutout mo, Brad Andy, tsaka message. Tapos po sa akin. Hindi lang po, bali, shoutout ko lang din po yung pinsan po namin talaga tinatawag po namin dito sa Kalasyaw na Master Eric Di Castro. Hindi isang master. Happy birthday po sa kanya po. Then, happy birthday rin po sa head advisor po namin kay Norvin Fernandez na gumawa po ng 48 anib po. Dahil din po sa kanya nakilala po kami sa Kalasyaw Council na may gumawa ng kanta, nag-compose ng kanta ng 48 anib. Oh wow, nice. Padala niyo dito para may i-add sa video. Anyway, continue. Bali, pinatugtog po yan sa sa mga patalastas po. Pinasa. Commercial break kanina. Siya po yun. Siya pala yan. Okay. Then, shoutout ko na rin po yung sa chapter ko po sa Sigma P. Nandyan po si JS ko po na Ramil Molik po. Then, BGS ko po is Delro Makapuno. Isa din po siyang MDR, taga-rescue. Yeah. Wow. Rescue team, no? Apo. Bali, sa Kalasyaw po, kompleto kami. May mga mekaniko, mga ganyan. Nice. Alam yan nga yung sinasabi namin dito sa Acro TV na business to business. Magtulong-tulong lang. Kung kailangan nyo ng mekaniko, punta ka doon sa Brad na may mekaniko. Kung kailangan mo
taga-tahi ng damit, pumunta ka doon sa tailor na acro, parang ganun, ganda nyo. So yun nga, actually magkakaroon din tayo ng bagong segment yan maybe next month din. Yung mga kapatid natin na may mga business, magkakaroon po sila ng pagkakataon na ilabas dito, parang yung kausap natin kanina na tawag dito na peanut butter naman yung work niya. Pagpasensyahan niyo si Brad Chris kasi naninigarilyo. Pag po natin gayahin yun mga kapatid sa Alpha Kaparo and sa mga bagong Brad Andy, pasok mo. Awa. Yun po, i-shoutout ko na rin po yung so tip po namin sa Kalasyaw Council. Bali, gumawa po ako ng official logo po ng Sorority Kalasyaw po. So ako po ako pong nag-edit po noon, ako po ang gumawa ng logo po nila ng Kalasyaw Council ng Sorority po. Nandiyan po si shoutout ko na rin po si PLGS Jenny Arcelona. Then ang umahawak po ng Kalasyaw Council ng Sorority is si LGS Jessica Estrada, then LBGS si Edeline Tolentino, then advisor ng Sorority is si Rhea Bright na ate po ni advisor Norbin Fernandez po. Yun. Advisor din po. Ayun po. Okay. Si GS naman, si GS. Naman, GS Aris, ikaw naman, final words mo sa buong Alpha Kaparo, tsaka shoutout mo na yung mga isa shout. Apo. Bali, sinashoutout ko po ang JS ng Sigma P na si JS Ramil Mulik at si JS Jason Sapanta ng Gabon Chapter kung saan ako nagmula. Tapos si JS Jodel Dulaso ng Poblacion East Chapter at si JS Raymond Tukay ng Ambunaw Chapter, JS George ng Estrada at ang head advisor ko po na si Norbin Fernandez at nag-iisang head advisor ng PPC si Romel Otanes aka Tarok po at si PJS Cisco J. Flores po at si PBJS Tarik at ulitin ko rin i-shout out si PLGS Jenny at si ang Miranda Brothers po. Advisor Miranda Brothers at ang Alpha Sigma Chapter Dagupan Chapter Dagupan Council headed by JS Philip Fernandez po at si Municipal GS ng Dagupan Council na si Kiko Lopez at ang aking kaibigan na si Brad Cheben, isa siya sa naunang survive din po sa pinagmulan ko na chapter sa Gabon. Nice. Yan. Okay. So, Any message, may mga may final message po kayo sa kapatiran natin, JS. Final message. Bali, siguro ang may message ko lang po sa lahat ng acro. Gaya ng kantang binuo ni advisor ko po na 48th founding anniversary na yung mga nauna irespeto natin at yung mga kasabay natin is suportahan at tulungan na lang natin ang mga baguhan. Yung Sa amin po sa Kalasyaw Council, hindi sa wala po kaming pinapanigan. Ang konsehong ginagalawan natin ngayon, iisa pa rin ang bitbit nating pangalan at sana matapos na ang ating hidwaan. Long live po. Yan. Actually, ulitin ko lang, no, napakasarap talaga yung sinabi ni GS na sa lahat po ng nasa provincial level, municipal, council, lahat po tayo nasa isang lugar. Okay? So ibig sabihin po noon, wag na po tayong makialam kung ano po yung nangyayari na kaguluhan sa taas. Protektahan natin ang ating mga konseho, mga chapter, at tayo magkaisa. Kasi kung taga Pangasinan kayo, at gusto nyo, kayo din yung magkikita-kita dyan sa kalsada, alangan na magbugbugan kayo sa kalsada, pare-pares kayong acro, di ba? So talagang yung pagmamahalan pa rin, respeto talaga, is
isolid talaga natin yung ating kanya-kanyang mga provincial, no? And shout out pala, no, hindi ko makakalimutan kay Brad Norbin Fernandez, birthday niya daw bukas. So Brad Stan, yung pa-Gcash daw, wag mo daw ka. So ayan, at the same time, no, mga kapatid, iniimbitahin po namin lahat ng konseho sa Alpha Kappa ron na magpa-interview po dito. At the same time, starting siguro this week, if kung magkakaroon po tayo ng magandang, if God will perso, sabi nila, mamimigay po tayo ng free t-shirt, okay, no? Free t-shirt po sa Alpha Kappa ron. So every may kwan po tayo, may interview tayo sa mga ating mga viewers, or siguro hindi pa natin alam kung paano tayo magkakaroon ng free t-shirt. At the same time, siguro mga may interview, may chance din sila na makakuha ng t-shirt. Tignan lang po natin, no? And sumali po lahat ng mga kapatid natin sa Acro, no? Sumali po kayo sa ating pa-contest ngayon na yung konseho mo ipagmalaki mo. Kung yung mga council diyan, kung may mga magaling mag-video edit diyan, sa pamamagitan ng video, ipakilala niyo yung konseho niyo. Sa ganun ay tawag dito, may pagkakataon po tayo na manalo ng 15,000 peso ang pinakamataas na prize natin. Second prize will be 10,000. Third prize will be 5,000. At the same time, magkakaroon po tayo na ang iba-iba pang mga prizes na surprise prizes from yung mga magigiting natin na mga sponsors siguro later on kung may magmamagandang loob, no? Kasi parang yan, si Brad Stanley, na usapan na natin yung Gcash, matic na yan, parang gano'n yan. Jokes lang yan. Pero yun ang mga kapatid na mamimigay po tayo ng mga free t-shirt very soon sa antabayanan lang po natin yan. At tulad nga po sinabi ng ang nating natutunan ngayon sa Kalasyaw, yan lang po ang kinatutunan talaga ng respeto talaga sa bawat at sa the same time pagiging humble nila. Saludo po talaga ako sa inyo, and I love you all mga kapatid sa Kalasyaw. Sana pag naka-visit din kami diyan, sana may free puto kami diyan. Puto. Okay. Opo. Ayan. Bali may pahabol po akong shoutout po, Jess. Bali ang naging isang secretary ko po si Haji Fernandez. Sorry na, huwag ka nang magalit. Yeah. Si Puto, nakahabol ka. ng Gabon chapter po, si Reynard Mejia po. Yun. Yan. Okay, Ano to, napapanood ba nila sa Facebook to ngayon? Napapanood nila? On the spot? Napapanood. Oo, on spot. Allah! Sa YouTube po, lalabas din sa YouTube to. Ibig Eh, sabihin, anyway. on the spot, napapanood nila to sa Facebook? Yeah. Oo, Brad, ayan, napapanood tayo. Matuwa ka na. May papanoodin ka mamaya pag Kaya nga tapos bro, Brad, ito, Stan, panoorin invite mo. mo lahat yung mga kapatid natin na i-share tong Sige. face ngayon dito dyan sa Middle Dali, East. mapapanood ko na to mamaya. Mamaya. Oo, Yeah. mapapanood mo ito mamaya, Brad. Mapapanood. Poging-pogi ka din. Poging-pogi yung dating mo. Poging-pogi ka sa screen, Brad. Poging-pogi ka sa screen. Don't worry. At the same time, Brad, no, lubos-lubosin ko na rin. Gusto kong pasalamatan yung ating magiting na tech, no, si John Martin. Ng Porto Solis chapter dyan sa Maynaga City. Minsan lang, alam mo, sa tagal niya nagse-serve dito, minsan lang kasi siya magpabati kasi minsan lang talaga siyang uminom eh. So, pagbigyan na natin. Brian, hindi lang pala inom yun. Yung effect din yun yung vaccine. Second day shot eh. Kaya yun. Kaya lakas ng corona dating. vaccine, yung corona vaccine niya, medyo tinamaan siya. Kaya biglang Kasi uminom pa ng corona beer. Ayun, nagkakoro-corona. Tama. So yun, long live at maraming salamat po Kalasyaw Council, at the same time Pangasinan Provincial Council, salamat sa walang sawang pagtulong dito sa Acro TV. Saludo po kami sa inyo. Long live po. Kaya pasalamat kami talaga lahat sa inyo, Advisor Stanley, Disciplinary Action, Brad Andy, at saka GS Aris. Thank you sa lahat na shinare nyo na magagandang bagay na sa wakas nakilala rin ng buong Alpha Kappa kung ano nga ang ginagawa nyo kabutihan dyan sa Kalasyaw Council, Municipal Council. So, thank you talaga yung pag-share nyo na yan. Kasi maraming council na ganyan eh. Kaya ito nga ang function ng Acro TV na ipagmalakin natin yung mga talagang ginagawa nyo. Kaya keep on doing the great work, keep on preserving the good name of our brotherhood, and just keep on promoting it and expanding it, improving it. Ito yung chance nyo eh. Legacy nyo to eh. Diba? Kaya in history po ng Kalasyaw.
Yun, Ayun ang kagandahan. Pagkain Tatak na yan. Pagkain ka. At tama yung sabi ni Brad Brian, one thing that we've learned about Kalasyaw, your humbleness and your respect. Humbleness meaning you respect your elders. You're humble enough even as a leader. You're still humble. Then pwede sila pakinggan. Yun ang magaganda, kaya shout out din sa Provincial Council nga. Because I know, because of the leaders of the Provincial Council of Pangasinan, si PGS Cisco Flores, PVGS Tarik Sudio, nagkaroon kayo ng continuity eh. Ganun lang yun eh. Sinusundan nyo kung sino yung nag-umpisa na magandang patakbo. Hanggang sa patakbuhin nyo ng time nyo, hanggang sa lalo pang gaganda. Kaya yung brotherhood natin lalo lumalakas. And of course, shout out po sa APOVAI, chapter po ng Taguig. And binabati ko po yung ating magiting na GS po ng Tuguegarao City Council, si Brad Nelson Bakay, coming from Vicson, Bakay. So mabuhay po kayo, mabuhay. Nelson Bakay. Opo. So long live po sa inyo Long lahat. live anyway. Maraming salamat. Thank you again sa Good pag-attend. evening sa lahat po ng Alpha Kaparo. Thank you po. Ikalat nyo lang po ito. Tsaka next time, babalik din po kayo. Don't worry. Hindi lang po yung una. Okay. Ang masasabi ko lang talaga, ang alam ko sa Pangasinan, anak nala si May. Long live Alpha Kaparo. Long live bro, long live. Long live. Love you guys. Okay na? Ingat. Okay na. Teka, so, ayan. Kaya pwede na tayo mag-yosi ulit. Basta hindi na tayo nakalive. Subukan sa mga pagkakaisanan at mga kaganapan. Dito lang yan sa Subukan at tambayan ang kapatiran. Sorority Time, isang programa na nagiging daan para marinig ang kabusesan ng Acro Sorority. Mga programa at plano para sa ikagaganda ng buong sorority sa buong mundo. Samahan niyo po kami, mga leaders, members. Tell us your beautiful story. Dito lang yan sa Sorority Time, exclusive at Acro TV. Sorority Time, isang programa na nagiging daan para marinig ang kabusesan ng Acro Sorority. Mga programa at plano para sa ikagaganda ng buong sorority sa buong mundo. Samahan niyo po kami, mga leaders.